At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito, itong posisyon ng Iglesia ni Cristo ho. Naglabas sila ng kanilang mensahe at ayon sa kanila dapat naaayon sa batas ang paglitis sa bawat akusado. Ayan ho ha, kasi naniniwala naman ho daw sila sa integridad at kakayanan ng ating mga korte dito sa Pilipinas, kaya dapat dito litisin sa bansa natin ang bawat akusado. Ito, pakinggan ho natin guys ha. Mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Correct. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, bigwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Yeah. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Tama. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. At yan ho ang mensahe ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo Kabayan. Ayan ho, na narinig nyo naman ay gusto nila na kung sino man daw ang nasasakdal, dito dapat litisin sa ating bansa. Ayan ho. At dito naman ho tayo sa sino ba itong lalaki? Nagwapong bodyguard ni VP Sara, pinagpipestahan ng mga beke. Makabeke naman. Ayon dito sa article ng Bandera, basahin na natin pinagpipiestahan ngayon ng mga netizens, lalo na ng sangkabadingan. Makabading naman to. Ang close-in security ni Vice President Sara Duterte daw. Ayan ho ha. Habang mainit na pinag-uusapan ang pagkakaaresto at pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, agaw eksena naman sa social media si Lieutenant Raven Snapper. Yung pala yung pangalan mo, Raven Snapper. Raven Snapper. In fairness, ayon sa Bandera, naging instant online star ang 30 anyos na si Lieutenant Raven matapos mag-trending ang kanyang mga litrato at video. Ayun ho Kung saan, palagi nga niyang kasama si VP Sara as one of her bodyguard. Ayun ho. Base sa mga nakuhang informasyon ng mga netizens, si Lieutenant Raven ay isang Philippine Navy officer mula sa Cordillera Administrative Region or CAR, Luzon, at second cousin umano ni VP Sara. Ayun. So kamag-anak pala talaga to ni VP Sara. Parang gusto ko na maging kamag-anak ni VP Sara. Charot. Ay. He graduated top of his class sa Philippine Military Academy or PMA, Sinaglahi Batch 2015. Ayun ho. Napansin ng mga netizens, lalo na ng mga Becky, ang kagwapuhan ng military officer dahil siya nga ang palaging nakikitang kasama ni VP Sara sa mga interview nito. Lalo na sa pagtungo ng Vice Presidente dyan sa Hague, Netherlands. Ayan, saan pa kayo dyan, ha? Nasa Netherlands ngayon si VP Sara para suportahan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kustodiya ngayon ng International Criminal Court or ICC para sa paglilitis ng isinampa sa kanyang kasong crime against humanity. At ayon pa sa Bandera, base sa mga nabasa nilang comments sa mga netizens, kinikilig daw sila kapag nakikita nila si Lieutenant Raven Snapper na kung ilarawan nila ay isang certified opa. In fairness, sabi ng Bandera, hindi imposibleng maging celebrity rin ang close-in security ni VP Sara ngayong sikat na rin siya sa social media. Ayun ho. At dyan ho ang kanyang mga larawan.
May mga nagsasabing kahawig daw niya si David Licauco, pero may nagkomento naman na mas kamukha daw niya si Joshua Garcia na super yummy. Oh, makayami naman to talaga. Oh. At ayun nga ho, pati na rin si Keiteki naging instant celebrity dahil nga ho sa kanyang taglay na kagwapuhan. Mama, it's so yumminess to the highness. Sabi nga ng mga netizens. Ayun ho. So yan lang ho muna ang iahat dating balita sa inyo ang pag-uusap natin kasi dahil nauumay na ako sa sitwasyon. Nauumay na ako sa mga pangyayari sa kalupaan ng Pilipinas, kabayan. Ayan ho. So sa susunod na araw or bukas, tatalakayin natin uli yung mga bago na mga pangyayari na naganap nitong araw ng Biyernes diyan sa Mababang Kapulungan kung saan ipinatawag nga ho itong 10 social media influencer at nagkaroon sila ng hearing diyan sa Kamara de Representante. Ayan ho. So Carla Mendez TV is saying goodbye. Keep safe everyone and have a blessed day to all of you guys. Bye-bye. Bye-bye, Kiteki. Take care of my heart, Kiteki. Charot.